Paulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas swingman Gabe Norwood umapila ng suporta mula sa mga Filipino fans sa mainland China. Star Hotshots forward Joe Devance handang mag-adjust sa bago ni rookie coach Jason Webb. First bid para sa title eliminator ni Denver The Excitement Cuello at Saul Baby Juarez ipinag-utos ng World Boxing Council o WBC. Ateneo Lady Eagles nakalatag na ang battle plan kontra National University Lady Bulldogs sa finals ng Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League. Pau Gasol led Team Spain pasok na sa finals ng 2015 FIBA Eurobasket. Los Angeles Lakers shooting guard Kobe Bryant posibleng magbalik aksyon sa NBA season opener kontra Minnesota Timberwolves sa susunod na buwan. Australian power buster Jason Day solo leader sa opening round ng rain-delayed BMW Golf Championship. At second seed Zarina Diaz laglag sa second round ng Japan Women's Open. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa taigdig ng palakasan. Sa basketball, eksaktong 5 araw bago silang sumuong sa tunay na gyera, umapila ng suporta mula sa mga kapwa Pinoy na naninirahan na nagtatrabaho sa China ang Gilas Pilipinas National Team. At ang pangunahing misyon ng Top Baldwin Mentored Squad sa pagsabak sa FIBA Asia Men's Championship ay ang makuha ang nag-iisang slot na nakataya para sa 2016 Rio Olympics. Ang kabuong detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Humiling ng suporta mula sa mga Filipino fans sa mainland China si Gilas Pilipinas swingman Gabe Norwood. Ito'y kaugnay ng kanilang kampanya sa Olympic qualifier na FIBA Asia Men's Championship. Ayon kay Norwood, karagdagang energy ang naibibigay sa kanila ng malakas na hiyawan ng mga Filipino fans sa bawat venue na kanilang pinaglalaroan. It's one of those things you come to expect, representing the country, representing the Philippines, that, you know, we have a huge following no matter what country we're in. Seems like even in Estonia earlier, a couple weeks ago, we had a pretty decent Filipino following there in the middle of Europe. So, you know, it's always an honor and just really overwhelming, to be honest, to see that many Filipinos come out and support, you know, taking days off of work and bringing their families, bringing their kids to really see, you know, the best the country has to offer. Samantala, inamin naman ni Norwood na gagamitin nilang motibasyon sa FIBA Asia Tournament ang kabiguan ng bansa na makuha ang hosting ng 2019 FIBA Basketball World Cup. Right. Well, you know, last time we played in China against them, we won. Paul Lee hit free throws to beat them, so I'm sure they have a. But at the same time, you know, they have to get there. There's no guarantees, and you know, Lord willing, that situation happens, and we come out ready to play. It's nothing like playing the host country for a chance to get to Rio. So we're definitely looking forward to that. Kinakailangang magkampiyon ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship upang mapasakamay nila ang nag-iisang Asian slot para sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, bagong sistema ang kinakabisa ngayon ni Star Hotshots forward Joe Devance. Ito'y kasunod ng paglipat ni former head coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, San Miguel. Nagbabalik si Haji Caaminio. Handang mag-adjust sa bagong sistema ni Star Hotshots rookie coach Jason Webb si Phil-American forward Joe Devance. Sa loob ng ilang taong paglalaro sa ilalim ng patnubay ni multi-titled ay triangle system ang nakasanayan ng 6'8" dribbler. Pero ayon kay Devance, handa siyang sundin ang anumang role na ipapagawa sa kanya ng coaching staff. I'm a triangle guy, you know, just like how Coach Tim's a triangle guy. My whole career, that's what I've been under. I've been successful at it. And yeah, it's sad. It's sad to think that I won't
be under the triangle system anymore, but it's also exciting. You know, kind of like a new stage. You know, just a new part of life that I have to adapt to. So it's just new challenges. At dahil mahigit isang buwan siyang nagbakasyon sa Estados Unidos, nangako si Devance na ibubuhos ang lahat sa ensayo para muli silang makasungkit ng kampyonato sa PBA. I hope so. I mean, that's really the only thing that can be resolved. Hope that we will be ready to play hard. I mean, all I can really do is just give 100% and be positive. You know, just being one of the leaders on the team. You know, that's how I can affect the team the best. It's just going hard, going 100%, and being positive. Kumumpleto ng Grand Slam noong 2013, ang Star Hotshots ay dumanas ng title-less campaign sa nakalipas na season ng Liga. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa boxing. Hinihintay pa rin ni 5-division world champion na Nito Donaire Jr. ang fight contract para sa ikinakosang title challenge kontra WBA Super Bantamweight ruler Scott Quigg ng Great Britain. Sa panayon ng BoxingScene.com, hindi maintindihan ni Donaire kung ano pa ang pumipigil sa kampo ni Quigg para pirmahan ang kontrata, ngayong pumayag na umuno siya first at venue na gusto ng British rival. Ibinalita rin ni The Filipino Flash na sinabihan na niya si top rank Big Boss Bob Arum na huwag masyadong intindihin ang kanyang fight first, basta't ang importante anya ay ang mahanapan siya ng magandang laban. Sa katunayan, nagsimula ng munong sumalang sa training camp sa top rank gym sa Las Vegas, Nevada si Donaire kasama ang kanyang ama at trainer na si Nonito Sr. Sa boxing pa rin, ipinag-utos naman ng World Boxing Council o WBC ang first bid para sa title eliminator ni Denver The Excitement Cuello at Saul Baby Suarez. Ito ay matapos na hindi magkasundo sa negosasyon ang magkabilang partido. Base sa ulat, ipinabatid di umano ng WBC sa mga handlers ni Cuello at Juarez na magsasagawa sila ng first bid sa Mexico City sa susunod na Sabado. At kabilang sa mga kondisyones para sa mga promoters na pa sa first offer ay ang kakayahang magbayad ng annual registration fee na $5,000. May maayos na relasyon sa WBC at iba pa. Ang magwawagi sa title eliminator ni Cuello at Juarez ay magkakaroon ng karapatang hamunin si Thai WBC minimum weight champion Juan Heng Menayofit. Sa volleyball, handang-handa na ang Ateneo Lady Eagles para sa championship match kontra National University Lady Bulldogs sa Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League. May report si Arian Malyare. Nakalatag na ang battle plan ng Ateneo Lady Eagles para sa finals ng Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League. Galing sa 2-1 series win kontra USC Tigresses sa semifinals. Makakatapat ang Ateneo sa isang best-of-3 championship series ang National University Lady Bulldogs na nagwagi naman laban sa FEU Lady Tamaraws. Sa panayam ng PTV, umaasa si Ateneo Assistant Coach Parley Tupas na magiging epektibo ang kanilang binuong strategy para sa matchup kontra NU. Sana, maganda rin namin mga bata. Kung gumana yung serve namin, mawasan yung error, ang depensa namin, tapos yung isa o dalawang player mag-step up para magkatulong si Valdez, siguro mananalo naman siguro. Samantala, ibinalita naman ni Tupas na nakalatag na rin ang plano para sa mga susunod na torneo na kanilang lalahukan. May mga plano na siya type para sa UEP talaga. Itong billing parang ano lang namin to experience. Sabi namin sa October pa naman siya kami mag-start ng training para sa UEP. Ang Game 1 ng Championship Series ng Ateneo at NU ay idarao sa San Juan Arena sa Linggo. Para sa PTV Sports, Arian Malgari, Telebisyon ng Bayan. Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP paabot ng todong suporta sa mga national pugilists na susuntok sa mga Olympic qualifiers.
Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa boxing. Totong suporta ang pamunuan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP sa kampanya ng mga national pugilists sa mga Olympic qualifiers. May report si Ricky Santos ng Sports Radio 918. Kumpiyansa ang pamunuan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP na makakapagpadala sila ng mas maraming national pugilists sa 2016 Rio Olympics. Sa nakalipas na edisyon ng Summer Games sa London, England noong 2012 ay tanging si Mark Anthony Barrigan lamang ang sumuntok para sa bansa kung saan umabot lamang siya sa round of 16. Pero sa World Championship sa Doha, Qatar, susunod na buwan ay 2 Pinoy boxers ang kakatawan sa Pilipinas at ito ay sa katauhan ni na light flyweight Rogen Ladon at welterweight Yumir Felix Marcial. Sa panayam ng PTV Sports, nagbigay ng pananaw si ABA President Ricky Vargas hinggil sa nalalapit na kampanya ni Ladon at Marcial sa Qatar Slugfest. I like at least 3 or 4, no? So, three men and 1 woman to qualify. I'm very hopeful that we can do that, or minimum 3. Tiniyak rin ni Vargas na ipagpapatuloy nila ang todong suporta sa lahat ng mga pangangailangan ng mga national boxers. When I talk to them, qualify for the Olympics, then we'll give you all the training you need. One-on-one, we'll even send you abroad and we'll give you the best training we can give, our money can give. Sa bawat divisyon sa World Boxing Championships ay automatikong mabibigyan ng pwesto sa 31st Olympiad. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa collegiate basketball, tatangkayin ng University of the East Red Warriors na mapalawig sa 3 matches ang kanilang unbeaten run sa match-up kontra Ateneo Blue Eagles sa UAAP Men's Basketball Wars bukas. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Tiyak na masusukat ang tunay na kalidad ng University of the East Red Warriors sa match-up kontra powerhouse Ateneo Blue Eagles sa pagpapatuloy ng men's basketball competitions ng UAAP Season 78 bukas. Ayon kay head coach Derek Pomaren, malaking bagay ang back-to-back wins na nairehistro nila bago ang laban kontra Blue Eagles. Unang yumukod ang UE sa University of the Philippines Fighting Maroons sa open sila umani ng 2 magkasunod na panalo kontra defending champion National University Bulldogs at Adamson Soaring Falcons. At tulad ng Red Warriors, galing din ng Blue Eagles sa back-to-back victories kontra Adamson at NU. I think the boys are looking forward to that game this Saturday. I know that's going to be a big crowd. Hopefully that the 2 games, the 2 wins namin has build their confidence now that they can play with the other teams, and I do believe so that we can compete. You know, we just have to keep working hard. We gotta keep playing hard. We just have to keep playing our game. Sa panig naman ni UE top gunner Edison Batelier, malaking hamon para sa kanya ang potential match-up kontra Ateneo superstar Kiefer Ravena. Siyempre excited kasi Ateneo yun, isa sa pinakasikat na university. At sabi nga ni Manong, di pa natalo ng UE yung Ateneo. Relax sila sa Ateneo, kaya mag-prepare talaga kami ng mabuti para matalo ang Ateneo. Ang UE at Ateneo ay kabilang sa 4-way tie sa 2nd to 5th places na standing sa kanilang magkaparehong record na 2 wins against 1 loss. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, pinasalamatan ng Philippine Amateur Sepak Takraw Association o PASTA ang World Governing Body na ISTAF. Ito'y dahil sa pag-imbita sa national team na lumuhok sa International Super Series sa susunod na buwan. May report si Arian Malyari.
Doble kayod sa ensayo ngayon ng Philippine Sepak Takraw Team. Ito'y bilang preparasyon para sa pagsabak sa International Super Series sa Thailand sa susunod na buwan, kung saan naimbitahan sila ng World Sepak Takraw Governing Body na lumahok sa torneo. Sa panayam ng PTV Sports, ng Philippine Amateur Sepak Takraw Association Secretary General Karen Tanchanco Caballero, na hindi nila papalampasin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa kanila ng staff. We always look forward every time we go out of the country. The team always values that we are carrying the Philippine flag. We take so much pride. We try to give our best each and every time we go out of the country and represent the country. Continually, they're training, evolving as a team, planning ahead for future games such as this, unexpected or expected. Tiwala rin si Caballero na makakayang makipagsabayan ng mga national team sa Super Series, katapat ang mga bigating karibal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang sa mga magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa week-long event ay sina Jason Huerte, Ray Ortuste, Emmanuel Escote, Roncited Gabayeron at Renwel Catana. Of course, Thailand is consistently the top in the world right now. But we are very hopeful kasi the past years na naman that we have been competing with them, it's always decision. Palaging umaabot tayo sa decision. It's always a very close match. So, it's a one-ball game, but the team are on top of their training naman. We know that Thailand is consistently on top, but bilog ang bola ngayon. And they would not invite the Philippine team for not just because, alam nilang it would be a very good show for the spectators and sports fans when Team Philippines comes and play the game. Ang mga aksyon sa International Super Series ay opisyal na magsisimula sa Oktubre 18 at magwawakas sa Oktubre 24. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, posibleng mapabilang na sa mga regular sports sa mga susunod na edisyon ng Private Schools Athletics Development Association o PRADA ang Karate Do event. Para sa detalye, nagbabalik si Arjen Malyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakipag-alyansa ang Private Schools Athletics Development Association o PRADA sa Philippine Karate Do Federation o PKF ngayong season. Ayon kay PRADA Liaison for Karate Do Rex Resurrection, dahil 3 taon na nilang tinatangkilik ang Karate Do bilang demonstration sports, tiwala siya na mapapabilang na rin ito sa mga regular sports ng liga. Bukod sa Karate Do, ang iba pang sporting disciplines na itatampok sa PRADA ay ang athletics, basketball, badminton, chess, lawn tennis, table tennis, taekwondo, swimming at volleyball. There are 12 member schools and we're hoping to tap in even the individuals who are training outside of their schools, training in clubs or in malls that can participate in PRADA representing their schools, because as we know, not all schools will have Karate Do, but we know that some are training outside, and we hope with the support of the school, they will recognize their students as legitimate athletes who will participate in the sports that they like or they are enjoying right now, for example, Karate Do, and then eventually it will become part of the medal tallies as well. Samantala, ikinatuwa naman ni PKF Secretary General Raymond Lee Reyes ang tiwalang pinagkaloob sa kanila ng PRADA. Napakaganda kasi youth talagang pag-asa ng sports eh. Kasi syempre yung iba, medyo may time na pwede na sila sa coaching level, ganyan. It's time na magtanim ng bagong mga atleta para sa sports. Kaya napakagandang programa at nakakapasok ang PRADA sa PKF. Matulungan din namin na mabuo yung programa na to. Sa Oktubre 4 sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong City, opisyal na magsisimula ang Karate Do event ng PRADA. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Unang finals ng 2015 FIBA Eurobasket. Napasakamay ng Pau Gasol-led Team Spain. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports.
nagbabalik ang PTV Sports sa basketball. Napasa kamay ng Team Spain ang unang pwesto sa finals ng 2015 FIBA Eurobasket. Ito'y matapos na umaling sila ng 80-75 overtime win kontra host France kanina. Si veteran center Pau Gasol ang top performer para sa Spain sa kanyang personal high 40 points at 11 rebounds. Habang nag-struggle naman sa laro si French point guard Tony Parker na pumukol lamang ng 10 markers. Lumamang pa ng hanggang 11 points ang France sa second quarter bago kinontrol ng mga Spaniards ang laban kung saan nagmula kay Gasol ang muling 8 puntos ng ball game. Ang championship opponent ng Spain ay magwawagi sa matchup ng Lithuania at Serbia. Ang sa FIBA Eurobasket ay otomatikong makakasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Malaki ang posibilidad na makasama na ng Los Angeles Lakers sa season opener kontra Minnesota Timberwolves sa October 28 si shooting guard Kobe Bryant. Ito'y matapos na bigyan siya ng clearance ng mga doktor para magbalik sa lahat ng klase ng basketball activity. Sa katunayan, noong isang buwan ay sumalang na sa shooting drill si Kobe Bryant at ngayon naman ay nakikipagbanggaan na siya sa scrimmage ng team. Ang 6'6" dribbler ay sumailalim sa knee surgery noong nakaraang Enero at posibleng tuldukan na niya ang kanyang career sa paglalaro para sa Lakers sa papasok na season ng NBA. Sa golf, inakupan ni third-ranked Jason Day ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa BMW Championship sa Lake Forest, Illinois. Kanina ay pumalo ang 27-year-old Australian ng 10 under sa rain-delayed opening round upang lumamang siya ng 4 shots laban kay PGA Tour rookie Daniel Berger. Nasa solo third spot naman si Brandon Todd ng Amerika, 5 strokes adrift. Humataw si Day ng isang eagle at 8 birdies sa Conway Farms course bago nasuspinde ang laro habang patungo siya sa 18th and final hole. $8.2 million ang total pot money na nakataya sa 2015 BMW Championship na penultimate event ng FedEx Cup playoffs. Sa tennis, nagwakas na ang kampanya ni second seed Serena Diaz ng Kazakhstan sa Japan Women's Open. Ito'y matapos na yumukod siya kay unseeded Magda Linette ng Poland 6-2 at 7-5 sa kagabi. 2 beses na naka-break sa opening set si Linette bago siya nagdagdag ng isa pang break sa sumunod na set. Ang quarterfinal opponent ni Linette ay ang kapwa unseeded na si Su Weise ng Taiwan. Sa football, malabong makasama ng Chelsea Blues sa Premier League match kontra Arsenal Gunners sa Linggo sina forward Pedro at winger Willian. Ito'y dahil kapwa may iniindang injury ang dalawang booters. Hindi naging maganda ang pagsimula ng title defense ng Chelsea sa Premier League kung saan nakalikom lamang sila ng 4 na puntos sa loob ng 5 laro upang masadlak sila sa pang-17 pwesto sa standings. At sa cycling, nakabawi si Italian rider Vincenzo Nibali mula sa nakakadismayang performance sa Spanish Vuelta noong isang buwan. Ito'y matapos na pagharian niya ang Coppa Bernacchi race sa Northern Italy kagabi. Unang tumawid sa finish line ang 192 km Nibali at naungusan niya ng 1 segundo ang dalawang compatriots na sina Mauro Pineto at Matteo Trentin. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, may pag-asa pa bang matuloy ang title clash ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. at Scott Quigg? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Balik ang PTV Sports. Puso, Pilipinas! Magandang gabi po. Puso rin to. Puso. Ibang puso. Ibang puso naman yan. Queen of Hearts. Freddie Mercury. Ah, tama ba? Tama ba ako? That's a king. King ba? Si Freddie Mercury yan, ano? Legendary singer.
One of my favorites. Yun, sana tayong ano eh. My favorite. My favorite. Ayaw, ba't ano kaya to? Oh, bago sana. Oo, start up without SIM. Hoy, Ba't parang nag-iba yung phone natin? nakakamiss din yung ganyang nakakamiss din yung ganyang phone. Okay gamitin dito yung Express Music. Tsaka alam mo maganda Hindi dyan. complicated. Hindi ko maganda sa ganyan, matagal yung battery. Mas matagal kasi ang Android laging ginagamit. Ganun, oo. Ngayon kasi yung mga Android na yan, yung mga Apple, madaling malobat pag ginagamit mo. Yan Akin na lang yan, cellphone mo. Yan talaga matagal ang buhay. Okay, sige. Question of the day, DTC, magandang gabi. Ang question of the day natin is... May pag-asa bang matuloy ang ikinakasang title clash na Nonito Donaire Jr. at Scott Quigg? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. Hindi kaya natatakot? Alin? Si Quigg? Baka madungisan yung kanyang malinis na record? Ewan ko lang kasi alam mo ang pagkakaintindi ko sa balitang yan, sa issue na yan, mukhang okay na yung Quigg eh. Yun nga kasi. Nagkakaproblema ata, bulong ko sa inyo, parang nagkakaproblema ata, parang extension dapat yung kontrata nila yan. Hindi ata magkasunod. Kaya mukhang bumigsasay. So internal issue pa rin. Kanila yun. Sige, sagutin na natin yung sige. Yung question. Sandali lang yung mga caller, ha? Inaayos lang po. Live na live eh. Live kami dito. Okay, simulan na natin to from Dennis Solares. Sabi niya, huwag na siya ulit lumaban sa mas mataas na timbang. Pabati po ang mga anak ko na si Kurt, Ken at Hazy ng Iliano City. Iliano, Caloocan City ba to? Yes, ang mga tagal yan. Iliano, Caloocan. Okay. Iliano, double L ba yan? Iliano so Iliano, Caloocan siguro to. No? Ayos, hello po sa tumatagal Iliano. Uy, ganda ng screen natin, no? Taas, Nice. Ito, galing kay Renz Ontiveros. Merong pag-asa yan kung maganda ang negotiation ng both camps. Kung hindi man matuloy yung Donaire versus Quigg, madami pa namang pwede like Guillermo Rigondo for a rematch. Sina Vasil Lomachenko or Leo Santa Cruz kung championship title ang hinahabol niya. Andyan pa din sina Abner Mares, Johnny Gonzalez, pero wag na muna kay Nicholas Walters. Masyadong malaki yon para kay Donaire. Pag-aralan niya na lang muna si Nick Walters bago niya labanan. Alright, from Dave Villamor, sabi niya, wala. Wag na po. Bakit naman? Kung nagkataon, nanalo si Nonito, dungis ng clean record ni Quigg, no? Sa Manchester, England pa naman, di ba yun? Napagkasunduan na ngayon eh. Dapat yan, November. Pero huwag kayo mag-alala. Dahil? Ako nag-aalala. Wala tayong cellphone. Pero may cellphone mo, Ruben. Magkakaroon na naman na madaming So, micro din itong SIM card ko. Anong akala mo? Oo nga. Micro din to. Microwave? Talaga to si Kuya Bes. Sige, basa mo na. Alright, from Jasper Lapitan, oo, basta Pilipino, malakas yan. Pilipino. Jeff Barciliano, gandang gabi po Idol Haji, gandang Meg at Poging Dennis. May trade po ba sa SMB? Sino pala ang magkakapatid at magpipinsan sa mga PBA players? Magkakapatid, yung Semerad. Kambal pa yun. Si Anthony Semerad. Oo. Pag nagkataon, si Garbo at saka si Chico. Garbo and Chico Lanete. Yeah. Trade sa SMB, wala pa. So far, wala pa. Yung mga Pascual, hindi magkapatid yun, ha? Si Jake at saka si Kyle. Lang yan. Magkaapelido. Oy, salamat. Ayun, no? Uy, ang galing ni Kuya Ben. Courtesy of Ruben Castillo. Papakita natin kay Ruben. Dinodonate niya na yung phone niya. Live na nagsasalpak na siya. Huwag niyong gaganyan ni si Ruben. Ganyan nagsimula si Jose Manalo. Ay, oo. Oo, tama yan. Pero mas nakakatawa to si Ruben eh. Mas natatawa ako rito eh.
Dalinay. Sige, basa pa. From Merwin Muriel, sabi niya pwede kahit sino basta maging exciting ang laban kesa naman kay Mayweather na pabebe, walang kwentong boksingero. Hi Miss Beautiful Meg and sa inyong dalawang idol. Hi Merwin. Okay, galing kay, ang pangalan nito, si Poops Galera. Meron... Pops? Pops. Poops ka naman dyan. Pops siguro yan. Baka naman Pops. Scandal yan, pag Poops. May problema ba sa sinabi ko? Ayaw lumubog? Medyo ano eh. Si Pops Galera. Si Pops Galera. Sampu lang. Galera pala. Meron, gusto din naman ni Quig labanan si The Flash. Yun lang, sana umubra si The Flash natin. Huwag nang maulit yung nangyari dati sa kanya. Laban kay... The Axe. Axeman. Yes, hi Miss Meg. Mas maganda ka pa kay Yaya Dab at Miss Maspi. Uy, salamat. Hi rin po sa'yo. Magandang gabi. Yan. Alright, from... pastillas na yan. Hindi ko pa nga nakikita yun eh. Panlaban ba yan? Baka, sabi nga nila, ako, yung pastillas, panlaban na nila yan. Kaya threatened na sila. Oo. Parang hindi naman. Hindi, threatened na yung Benten sa kanilang channel. Lagot kayo. Lagot ka. Lagot ang Benten. Yung mga Tagalays. Lagot kayo. Lagot kayo ng pastillas. Ewan ko. Hindi, isa malayo na eh. Isa level lang ng mga Tagalays. Panlaban nila. Yung may magandang watch. Sige. Ano nangyari sa inyo? From Nazer, tumaga, sabi niya. Siyempre, akala ko Dalilay ka talaga. Siyempre, kaya-kaya ni Donaire pa-update sa roster ng Global Port. Kompleto na po sila. Kompleto na. Kanina galing tayo ron. No, sa antayin ko mga pagka alas 8 to wala pa. Kompleto except Terrence, no? Except Terrence. So, yun. Mga bago lang doon na nakita ko. Si Roy Suma, ang ganda ng laro kanina. Suma. 13 points. 13 points. Ayos. Nakalimutan ko na isang rookie. Pero yun nga lang, natalo sila against Jordan, ano? 90, signal na ba ito? 97. So, ang Blackwater and Global Port, natalo, no? Hinebra lang yung nanalo against Jordan. Ay, Blackwater din, talo din, ano? At, yun, bukod kay Roy Sumang, sila J-Wash, nandun. Sila... J-Wash, maganda nilaro kanina ni J-Wash. Sila Jervy Cruz. Nathan Oidoan. Andun na sila. Ganda rin. Joseph Yo pa. Ayan. Daming bago sa Global Port. Okay. Ano, Ruben? Iba, ang daming players. Okay, basa pa. From Jonky. Yan. Si Maho, sabi niya ang ganda ni Meg, ang pogi ni Idol Dennis. Pabati naman ang family ni Maho. Tropa Elite. Magtatago na. Elite? Tama ba ako? Wala. Yan, Elite. Tapos sabi niya, hi Idol Dennis at Meg, tuloy ba si Joe Devance sa Ginebra? Pakibati naman ang family ni Maho at ang tropang Elite. Joe Devance sa Hotshot. Joe Devance base sa report natin, nagpa-practice na siya with Star Hotshot few days ago. Martes lang siya nag-start, tapos conditioning pa lang siya kasi out of shape pa daw si JDB. Yes, after spending 1 month sa US. Halos 2 months nga yan sa US na nagbakasyon siya. Kaya medyo out of shape siya, so nagpapakondisyon. Okay, sige. From Albert Paragua, may pag-asa matuloy. Hi, sexing Meg at poging Idol Prince Dennis. May trade ba sa Ginebra? Pakibati po kami dito sa Apari, Cagayan. Mula Apari? Yes. Iba na. Mula Batanes ng hindi kasi Batanes. Nanonood ka, kantay mo nga. Hindi kasi Batanes, kasama, Siyempre, galing ako doon. Yung nagbatanes ka. Namin sinabi yun. Kasi talaga Batanes. Research ko nga. Hindi yung isang show, Yun yung pinakadulo ng Pilipinas, Batanes. Ano na, Ruben Castillo? Wala? Ayan. Ako naman. Sige, galing kay, asa na tayo? Si Marky. Si Marky Marzan, magandang gabi mga idol. Alam nyo, this fight is very exciting. Both fighters were tough. Merong lakas, speed, may side-to-side movement. This fight gives us entertainment. Expect action and some fantastic like chess match strategy. Both fighters and coaches. At ito yung magpapabalik sa fight sa pagiging A-list fighter ni Donaire if he beats Quig. Not really.
If hindi mangyari to, he can fight Lomachenko and Russell. Of course, yung kay Brian Viloria, wow, excited na ako doon. This fight is full of action. Yes, and it seems to me na very, fan siya ng boxing. Madami siya alam. Magaling ang kanyang Alam mo, magaling yung Scott Quigg. Talagang pwede maging superstar, pero hindi pa siya superstar. No? So, I think yung maging A-list, part of the process. It should be quick process. So, if ever matuloy yan at manalo siya, dapat yung next fight niya is someone against yung mga tipong, mga Rigondo, mga gano'n na. Dapat, sa edad niya, dapat wala na mga tune-up yan. No? Oo, kay The Flash. Alright, from Ron Lumido, sabi niya sana matuloy para na talaga si The Flash. Last 2 fights niya, maganda. Pinakita niya kahit alam naman natin na di gaano kabigat ang nakalaban niya. Iba pa din kapag dekalidad makalaban niya, madae pa ibubuga si Donaire. Good luck. Galing kay Mikey Leoso Canog. Layoso pala, Kanog. Depende kay Uncle Bob. Regards sa PTV Sports, the best kayo. Hi, Sexy Meg Idol Dennis and Papi Haji. Ay, maraming salamat. Papi talaga. Hello pa. From Shane Maika Bersamina. Sabi niya, hi, Pretty Meg. Pwede, pero parang mas deserve yung Donaire ng ibang kalaban. Yan sa akin, maganda na yan. Pabati naman po sa tatay ko na si Danny na avid viewer nyo. Haji, isang pa-bebe wave naman. Tatay Danny. Shane Maika Bersamina. Hello. Ayan, sige. Nahiya, bigla. Nahiya ba ako bigla Ayan. Okay na yung phone? Wala pa din? Wala Tayong phone pa lang yun Bakit mo? Nasaan yung ating... Oo nga. Ito may pulis na Pulis ba? Ito, pulis pang kalokohan. Sana matuloy, pero sana yung kay Rigondo muna para makabawi siya. Confidence booster din yun pag nakabawi siya doon. Then go for a kick na siya. Or patigas at palaki pa ng kaunti para kay Walters naman. Si Walters talaga, Okay. Ito si Raymar Corpus, magandang laban to pag natuloy. Kaya lang malakas kalaban ni Donaire at malaking factor din yung venue ng laban, Manchester. Yung Manchester. From RD Renese, sabi niya tuloy yan kung gugustuhin nilang dalawa. More power to your show. Kasi nga nag-uusap-usap Galing kay Jeko Balakidan. Good evening po, Idol Haji, Crush Meg at Guwapong Dennis. Pwede rematch na lang kay Rigondo. Mas magandang bawi naman sa Asia. Patibayin lang yung sikmura at mas pangmatagalang stamina. May power naman siya. Wag lang magpormang... Ano daw to? Magpormang panalo agad. Update po sa roster ng Global Port Batang Pier na sinabi na natin kanina. At sa roster ng Cleveland Cavs. Thanks po. Number 1 po kayo dito sa UP Campus. Wow. Pook Dagohoy. Salamat po. Batiin ko na rin po ang mag-iina ko sa Cabiao, Nueva Ecija. Hello po sa lahat ng mga taga... Happy watching, Jeko. Universidad ng Pilipinas. Yung max scores nung laban kanina, puntahan po ninyo yung natin, Facebook yes, account. At saka yung Facebook rin. Oo, inano natin yan. Pinost yung box score, ng Global Port. At sa Cleveland Cavaliers naman, sino ba mga nakuha nilang bago? Si Mo Williams lang yata, no? Yung nakuha nila. Tapos, nag-resign na si J.R. Smith. Stan Thompson, I'm not sure kung nakapag-negotiate na ba kasi parang wala pang lumalabas ngayon na na kung nakasign na ng kontrata. Yun, so far si Mo Williams lang yung bago yata. Okay. From Sunny Rehuso, sabi niya matutuloy pa rin ang laban if the price is right. Siyempre doon tayo kakampi sa kababayan natin. Pa-bebe wave naman dyan, gandang Meg. Ikaw naman. Hindi, ikaw yun Bakit ako? Siya ang basta pa-bebe wave, si Haji yun. The master. The master of Wala pa rin ang cellphone. Pero hi, Sunny. Maraming salamat. Okay, galing kay Eris Acosta. Meron, tsaka sisiw yan kay Donaire. Basta Pinoy, walang imposible. Pa-update naman po sa Pure Foods at ilan po line-up nila. Salamat po, gandang Meg at pabati na din po dito sa Maragondon, Cavite.
Pati ang cute kong kapatid na si Erabel. Thanks mga idol. Yun. Hi sa lahat ng nasa Maragondon. Sa Maragondon, Cavite. Yan. Pure Foods, nagpa-practice. Yan, so far. Ilan ba line-up nila? Basta, ilan nga ba? Nasa 14. Pure Foods? Oo. Sino bang bago doon? Si Norbert Torres. Oo, tapos so far, yun pa lang yung nakikita ko ron. Pasyalan natin yan next week. Dahil to lately, mga pinasyalan natin, Ginebra, Rain or Shine, Global Port. Next week, gawa natin ang story yan. Punta sa Ronak. Ronak Gym. San Juan. From Jessie Galera, sana matuloy para makita natin ang bangis ng The Flash. Hi, Meg. Hi, Jessie. Bangis? Oo. Si Aldrin. Quick ako sa laban na to. Wala nang lakas tong si Dodong Donaire. Hehe. Pakibati po wife ko na si Elmi. Tatay niya yun eh. Si Dodong. Oo, si Dodong. Wife ko na si Elmi. #Dabaweños. #PTV Sports. Hello From po. Michael Medici, sabi niya meron pa naman. Champion sa Super Bantamweight. Magandang laban to, parehos magaling tong dalawang boksingerong na ito. Tanong ko lang, Sir Dennis, pag natalo si Donaire, si Quig, maaari na kaya niyang maka-rematch ulit si Guillermo Rigando. Pabati naman kami, Family Medici, dito sa SJDM, Bulacan. Salamat po. Hi po, Miss Meg. Hi, Michael. Yes, alam nyo sa boxing naman kasi hindi naman yan parang yung basketball na kunyari, elimination, gano'n, pag quarterfinals, pag natalo ka, talagang wala magagawa, out ka na, hindi ka labas sa championship. Maraming possibilities eh. Like, kahit matalo si Donaire kay Quig, say matalo. Pero, controversial. Dinaya si Donaire. Maganda naman yung pinakita niya. Hindi convincing. O kaya talo siya talaga, pero ang ganda nung laban. Talagang pakan. Pero natalo si Donaire by split decision. Oo. Lalo pag split. Kung gusto pa rin paglabanan ng promoter si Rigando at saka si Donaire. Pwede. Pero syempre, better na manalo si Donaire para he can call the shots. Meron siyang bargaining chip nga pag sinabi na, Rigando, I want to fight you. Wala siya masabi na, hindi ka na wala ka na May K, kumbaga may K ka. From John Ray Delia Torres, sana po matuloy para mapatunayan ni Donaire ang sarili niya. Shout out nga pala sa mga taga Binyan, Laguna. Binyan, Laguna. Hello po sa inyo lahat dyan. Si Vine D. Walang kwentang laban yan. Para lang Berto Mayweather. Ano na po balita sa Rain or Shine and Alaska Aces? May rumors nasa trading block sina JV Casio, Cyrus Baguio, Eman, and Meg sa Aces. Sana mapunta si Romeo galit ka sa Alaska. Sana mapunta si Romeo sa Aces kapalit ni Baguio and Casio. Pwede ba? Pwede rin Casio tuli. PTV Sports #1 dito sa Angeles, Pampanga. Malapit po kami sa bahay ni The Wolverine. Pala. Sabi ni Coach Tab, papalitan na yung The Beast tawag kay Calvin. The Wolverine na daw. Gilas Big 3, Abueva, Castro, Intal. The Beast by Wolverine. Intal, ha? So, naging nalilitan ka kay Andre Blatch. Kay Asita Olava. Gilas Big 3 niya, Abueva, Castro, and Intal. Yun. Ayaw mo ka Romeo, ha? Alaska, bibigay sila Casio and Baguio. And then Rain or Shine, bibigay si Paul Lee. Hindi yan. Actually, maganda yung ano niya eh. Pwede yan sa fantasy. Oo, yung basketball. Fantasy league. Pero in reality, mahirap yun. Sa 2K. Gawin mo sa 2K, mag-trade ka. Sige, basta pa. From Roman Sitong Kapilitan. Wala akong... Okay, yes. Wala daw siyang paki. Ay, nakakabulol yung pangalan niya eh. Basa mo na iba. Si Ramon Chito. From Leslie Navarro, meron usually sa promoter, nagdedesisyon niya. Tanong ko lang, Blackwater Farm Team ba ng MVP group? No. Blackwater, hindi. Okay. Galing kay... Hindi. Si Christopher Bautista Sombilio, pa-update po sa Ginebra kung may trades. TY, Beautiful Meg, Poging Haji at Dennis Principe. From AC Ramos Perez, first time ko pong mag-comment mga idol.
Opo, may pag-asa yan at sana matuloy po para mapatunayan ni Donaire ang kanyang sarili. Pabati naman po kami dito sa May Kawayan, Bulacan. Pabati din po Gandang Meg at Sir Dennis, ang pogi niyo po. At si Sir Haji. Pero mas pogi pa rin ako. Sige, okay. Basta pare-pare tayong pogi. Ayos yan, ayos yan. Okay lang yan. Si CK Ramos Teres, oo, thank you. Galing kay Nonoy. Good evening, amazing trio, fantastic three, triple humble. Wow. Wow, thank you. Triple humble, ha? Thank you. Parang muntik na maging ice cream ako. Okay. Triple humble. Gusto ko lang bumati sa inyo at mabati niyo rin ako. Thanks. More power, PTV Sports. Your number one. Nonoy! Salamat. Nonoy Sambahon. Thank you. Salamat, salamat. From Christian Reyes, magandang laban yan, Donaire. Mananalo dyan, ask ko lang po kung sino matitrade sa Star Hot Shots ko. Hashtag pabati sa mga taga Kulilian. Pati na din sa baby Andre ko. Okay. Baby Andre. Ayun, wala po. Wala pa namang, wala pang balita. Star Hot. Wala pa. Tahimik pa sila. Nagpa-practice. Wala pa rin tune-up eh. Nagtanong tayo kanina. Wala pa silang schedule ng tune-up. So, practice pa rin. Bagay, more on talaga eh. From the very start ng training camp nila, puro conditioning pa lang sila talaga. So, medyo hindi pa. Okay, galing kay, asan tayo? Si Norman, okay. Ato si Johnny muna pala. Johnny Abarquez Contreras. Sino po si Scott Quigg? For me, mas maganda Walters ulit. Si Scott Quigg, taga Manchester. Undefeated po yan. Wala pang talo. WBA Super Bantamweight champion. Yes. Okay, si Norman Bristol. Kaya pa pong matuloy yan, pero kung malabo na, pwede po bang rematch na lang kay Nicholas the Axeman Walters? Siya po yung kumuha ng title belt ni Donaire. Pwede din po si Cuban boxer Guillermo Rigondo. Salamat po. Ako tingin ko mas maganda Rigondo, tapos Walters. Tsaka Walters. Okay. Rigondo muna. Medyo pababa si Rigondo. Yung huli laban yan. Sama eh. Tsaka tayong problema ngayon Rigondo. Manager, gano'n. So medyo gumaganon na siya. Ripe for the picking. At Rigondo. Rigondo muna before Walters. So isa na lang. Hinog na rin tayo. Hinog na rin. Okay na lang. Bye-bye na. Bye-bye na? Oo. So, batiin ko lang si Eddie Oiracan. Babati. Hello, Matagal na daw siyang hindi na babati. Siyempre maraming salamat din sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Sumang ng Amazing Playground, Mr. Defriend of California Bo, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Maraming salamat kay Joshua Dizon Lapitan. Happy birthday sa mahal kong tita, si Tita Arlene Caaminio. Yan, happy birthday, tita. At God bless you. At sa De Los Santos family dyan po sa Marikina City, Pantuma family dyan po sa Liano, Caloocan City. To my mama, I love you. Papa, I love you. Ginger Ate Rose Ann. To Miss Aiza, I love you. At sa Sunday po, 4 o'clock ng hapon, Sports Radio. Yan, may show ako dyan. Okay, and Mr. Tony Lu, happy birthday din kay Tony Lu. Hi, Lexine. And to my wife, Pinny, love you, Princey. Ayun na, kumakaway-kaway si my Z-Boys. Yes. The Z-Boys. The future. 2030 basketball. Sabi ko sa atin na yun, Sports Radio family, maraming salamat. Amazing playground, Mr. Amis Tumang. Maraming salamat din. Alright? And dyan sa Sports Radio, mga nakatutok sa atin sa Master Control, sina Mike Cervantes, Milo. Si Sir Milo. Nela. Yan, nakatutok siya sa atin parate. Alright? And pansamantala, ako po si Dennis Principe. Megs Yozo. And Haji Kami. And hindi pala wala pahabol kay Lexine. Ito po ang inyong paborito. PTV Sports.